Para po sa devotion natin, patungkol po sa Yahweh Nisi. So dito po sa devotions natin na ito, itong mga nakarang araw, ito po ay series natin patungkol sa mga pangalan ng Diyos or yung mga tawag ng mga Israelita sa ating Diyos. So, nung nakaraan po, pinag-usapan natin yung Jehovah Jireh or Yahweh Jireh or Yahweh Yireh. Depende kung paano yung pronounce, no? Jehovah Jireh, yung iba. Tapos ngayon po ay Yahweh Nisi. Now, dito po sa devotion natin na ito, tinalakay po natin na ang totoong tagumpay natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. He is our banner. Siya po talaga yung ating tagumpay. At ang ating Panginoon Jesucristo nung napako siya sa krus at namatay at muling nabuhay, pinagtagumpayan niya po yung pinakamatinding problema natin. Yun po yung kasalanan, kamatayan at si Satanas. Yun po yung tinalo ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo at sa kanyang muling pagkabuhay. Now, dito po sa devotion natin na ito, meron pong naglalaban dito, dalawang grupo. Yung una po, yung mga Amalekita. Yung mga Amalekita po, sila po ay well-trained for battle. Mga desert raiders po sila. Kumbaga, doon sila nakatira sa area na yon at bihasa sila sa pakikipaglaban. Yung bayan ng Israel naman, sila naman ay pinalaya ng Diyos mula sa Ehipto. Wala silang kaalam-alam sa pakikipagdigma, so pakikipaggera. Pero dito, makikita natin na nagtagumpay ang bayan ng Israel laban sa mga Amalekita. Simple lang po yung dahilan. Ang pinakadahilan po, because God is fighting their battles. God is their Yahweh Nisi. Kaya po sabi ni Moses dito, the Lord is my banner. Ang Panginoon ang aking watawat, Yahweh Nisi. Now, kung titingnan niyo po sa mga laban natin sa buhay, parang minsan unfair. Minsan, para bang pasan-pasan natin yung daigdig. Para bang hindi na natin kaya. Dumarating tayo sa punto na mas marami tayong problema kaysa sa, mga kaparaanan natin para ma-resolve yung mga problema natin. Minsan parang, minsan sunod-sunod eh. May mga nakakausap ako na ang panalangin nila, Lord, pwede ba isa-isa lang? No? Minsan kasi sunod-sunod. Hindi pa natatapos yung isang problema, may kasunod na naman. Tapos may kasunod na naman. Tapos minsan palala pa na ng palala. Pero tanda natin mga kapatid, it doesn't matter kung gaano karaming problema natin. It doesn't matter kung gaano kabigat. As long as God is fighting our battle, pwede po tayong pumanatag sa ating buhay. Kagaya po dito sa Exodus chapter 14 verse 14. Ito talaga, yung bayan ng Israel, kumbaga nasukol na. Dagat, 100 lang, tapos yung nasa likuran nila, sumasalakay ng mga Egyptians, no? Na pinamumunuan ng paraon. Yun yung talagang hopeless and helpless. Hopeless, walang pag-asa. Helpless, they cannot help themselves. Wala na silang magagawa. Pero ang sabi rito sa Exodus 14:14, the Lord will fight for you. You need only to be still. Ang Diyos ang makikipaglaban sa iyo, si Yahweh ang makikipaglaban sa inyo. Kailangan nyo lang pumanatag at magtiwala sa Kanya. Sa pakatanda natin mga kapatid, the Lord is our banner. He is our victory. It doesn't matter kung gaano kabigat yung problema natin. It doesn't matter kung ano yung sitwasyon natin. It doesn't matter kung gaano karami yung mga kinakaharap natin sa buhay. Ang mahalaga po, we are on the side of God and God is fighting our battles. At pakatandaan po nating mabuti, kagaya po sa puntos natin dito sa devotion natin na ito, our battle cry is solid Deo Gloria. Hindi natin mission na ma-resolve yung mga problema natin. No? That's not our ultimate mission na, malampasan natin yung mga pagsubok sa buhay. That's not the purpose of life. The purpose of life is to glorify our Creator. At yung pagbibigay ng kaluwalhatian sa ating manlilikha, ito po ay hindi lamang sa dulo ng tagumpay, kundi sa proseso din. Habang nagtitiwala tayo, habang nandun tayo sa proseso
ng mga pagsubok sa buhay, meron po tayong kakayahan na bigyan ng ngiti yung pisngi ng ating Panginoon, no? Pasayahin yung ating Diyos na, Lord, magtitiwala. Alam niyo po, pag nagtitiwala tayo sa Diyos, God is being glorified. Naluluwalhati ang ating Diyos. So, in the midst of darkness, in the midst of trials, while we are trusting the Lord, we are also glorifying His name. At papatunayan ng Diyos sa atin na walang nagtiwala sa Kanya na napahiya, na uwi sa pagkabigo. Lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay nagiging mga mananagumpay. So mga kapatid, patuloy po natin pagtiwalaan ng ating Panginoon at dalangin ko po na lahat po tayo ay maging mananagumpay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang aking dalangin. God bless you po mga kapatid. See you po tomorrow, 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.